Good afternoon. Going home now from SM Clark, and today gusto naming simulan yung bagong segment ng aming vlog, and that is pagbigay ng feedback or commentary dun sa mga posts na nakikita namin sa mga co-freelancers namin sa different platforms sa social media. And today, meron kaming tatlong nakita na we think we can also relate to. And before we start there, we don't have any names yet para sa segment na to. So kung meron po kayong suggestion na very witty, kung ano yung ina-name namin sa segment na to ng vlog namin, feel free to comment down below, and we are happy to provide 300 pesos GCash para sa pinaka-witty na nakapagbibigay ng witty din na pangalan ng segment na to, or we can give a $500 pesos off or discount sa aming FM Kicks page para sa mga gusto din pong bumili ng mga apparels or shoes or sports gear sa aming page, which is FM Kicks PH. So, yeah, let's start. So, ang una po namin nakita dito ay from anonymous member. So, hindi din po siya nag-post ng name niya. So, yung rant niya is, ano po ba pinaka-best na approach para sa tamad at walang pakialam yung katrabaho? Kasi natatambak ang mga task at ako na minsan nagtatrabaho ng task niya para matapos lang. Salamat po sa sagot. So, nakakaawa. Dapat sumaalaala mo kayo. Nakakaawa naman yung post niya at nakakainis din at the same time. Ano yung sabi mo para sa kanya? Ano yung pwede mong i-suggest or i-advise? Yun. Parang ano siya, no? May ka-teammate siya na medyo kinulang sa sipag. Kaya kailangan yung mag-extra sipag. Yes. So, wala naman talagang nasosolve kung hindi mo sasabihin. Sa atin lang naman mga Pilipino usual yung sabihin, baka masaktan siya eh. Pero sa ibang nationality, lalo na sa freelancing, talagang may expose kasi sa ibang nationality. And then mas madalas na ugali ng ibang nationality, straight to the point. Like kahit Indian yan, kahit Indonesian, masasabihan ka talaga nila ng ba't di mo ginawa? Lalo na Singapore yan. In short, sabihin mo sa kanya, straight to the point. Communication is the key talaga. Sabihin mo. Kung gusto mo may magbago, sabihin mo. Or rin, tanong sa akin ng boss ko dati, nung nag-report office ako, anong ginawa mo para may problem? Parang nagsasabi ko, yung kasama ko dati, hindi ganun. Hindi ganyan. Yung expectation, hindi sinusunod. Ang tanong sa akin, anong ginawa mo para mabago yung ganung ugali? So parang in a way, parang ang gusto sabihin ng boss ko, hindi pwedeng puro angal lang. Kailangan take charge, lalo nung naapektuhan ka. It's either i-confront mo siya professionally. Pero hindi take charge doon sa trabaho niya. Hindi take charge. Take charge na huwag ka lang puro angal. Take charge na, ano ba yung dapat gawin? Doon ka na mag-take charge na, dapat ganito, dapat kausapin siya, dapat bigyan siya ng deliverables na may deadline. Yung mga ganun. So, ano masasabi mo doon sa tamad na katrabaho? Ako siguro sabi ko, uy Beshi, kamusta na, parang kinukulang ka sa sipag mga nakaraang araw Kumbaga, positive pa rin, pero positive yung delivery dahil kulang lang na onti sa sipag. Yung sipag pa rin ako kulang. Or maybe, pwede rin namang tanungin siya in a way, paano ba kita matutulungan? Oo, paano siya matutulungan? Or may problema. Para may another side naman, baka may problema lang talaga siya. Oo. Pero kung araw-araw naman niya, Diyos ko naman. Hindi kasi namin alam kung talagang tamad na siya the whole time ng work. Or baka naman mamaya, lately lang siya nagiging ganun. So, kasi meron mo nang pinagdadaanan siya. Yes. So, medyo gamitin pa rin natin pagiging, ano ba term doon? Humane? Parang gano'n. Empathy ba? O makisimpatya ka ng sympathy ba? Hindi ka lang may exact word, pero ano pa rin, give the benefit of the doubt pa rin. Baka may pinagdadaanan lang, baka may ganun lang. Okay, ang point is, ikaw pa rin na mag-outreach. Huwag naman lagi na lang reach out. Ikaw pa rin mag-reach out. Ikaw pa rin yung, at the end, sa'yo pa rin naman napapasa kahit anong gawin mo. Yes. Sa akin, But never ever do the task. First, communicate. Alamin kung ano yung nangyayari. If it's an ongoing issue, at after mo siyang kausapin, hindi pa rin nagbago, then the next step to that is to communicate with the higher person. Once, twice, I can let go Pero mag-tries, o lagi na lang ganun. Siyempre,
aangal na ako, apektado na ako eh. Pero yung mga 1-2 times, sinabi sa akin, sige, ako bala bro. Ano lang, gawin mo muna yung gagawin mo. Ako na That's muna right. bala Tsaka, dito. kasi if you're going to also take yung responsibility niya just because hindi niya magawa yung responsibility niya, baka ikaw din naman na magkaroon ng problema sa productivity mo and then yung output mo sa trabaho. Which, in the end, you'll be affected as well other than, you know, yung mentally part na naiinis ka dahil merong additional task that's supposed to be done by that person. Pero again, let's start dun sa positive reinforcement na kausapin siya, intindihin kung ano yung reason. But if, you know, that medyo BS na yung sagot niya, then, you know, the next part to that is talk to the higher person. Kung can may pwede ka mediate. pag, Yes. ano. Correct. Yan. Kung meron po kayong ibang feedback or meron na kayong ibang comment para dun sa tamad na katrabaho at para dun sa trabahong nagre-run, feel free to comment down below and try nating i-check kung pare-pareho ba tayo ng comment. Yung next na meron tayo dito is, sabi niya, anonymous member din po ito ng na freelancers natin. This person said, I feel alone. Dear Charo, I feel alone. Yan. So sabi niya, Alone daw siya. kaya lagi akong naghahanap ng post sa social media about work struggles na funny. So I could remind myself na may iba din palang mga tao na may pinagdadaanan sa trabaho pero nagpapatuloy, hindi lang ako. Ako talaga nagsin yun. Kaya ako lumipat ng hybrid. I feel alone. Ikaw, paano mo i-handle yun? Or may experience ka na bang ganyan? Ako kasi masaya talaga ako sa setup ng freelancing, like me working from home. That's why nagtagal ako dito, and magtatagal ako, sure ako. So, para sa mga dumadaan sa ganong setup, hindi niyo po naman kasi kailangan talagang maging alone, honestly. And even if you're working virtually, there's a lot of ways for you to communicate and to gain friends. Kagaya ko po, sa bahay lang ako nagtatrabaho, wala naman po akong kasamang mga co-workers, unlike na parang sa corporate world, diba? Pero I always make sure na nakikipag-communicate ako sa mga katrabaho ko or sa clients ko. I always make sure na may good working relationship ako sa kanila because at the end of the day, if you want to stay longer into that particular company or dun sa client mo, you really have to have a good working relationship. Plus, you also have to make sure na you love what you're doing kasi para sa akin, if you don't like what you're doing, hindi ka talaga magtatagal doon. Hindi siya pangmatagalan kung ang drive mo lang malaki ang kita dito kaya I'll do this. But at the end of the day, kung hindi mo rin naman gusto yun at hindi mo rin gusto yung mga katrabaho mo or you don't want to extend effort para kilalanin yung mga katrabaho mo whether onshore or yung mga Filipino virtual assistants din, then it's not a good, I guess, setup for you. Mas siguro mas okay kung magiging ano ka na lang, local employee, meaning you'll be able, yes, you'll be able to work with people na makikita mo, makakausap mo, makakatsikahan mo. Ako kasi, nakakatawa man, lagi sinasabi ng asawa ko, dami yung chismisan time because at some point, kailangan mo din yun yung meron kang kausap. Kasi I always believe in this line, no man is an island. Whether you're working from home or you're working in the office, kailangan meron ka talagang, alam mo yun, body-body or kausap. Hindi naman puro computer lang yung kaharap mo dapat. So, yeah, yun sa akin, yun yung ganang take ko. How about you? Sa akin, napaka-valid ng point na dahil parang relate ako dahil alam nyo naman, yun yung dahilan ko bakit ako lumipat from full remote to hybrid kasi talagang I feel alone. Pero in terms of coping up, siguro para sa akin hindi makakatulong yung maghahanap ng mga news, mga gano'n. Kasi parang more... Pinupush mo lang yung sarili mo. Hindi mo alam kung anong direction nun. Baka minsan mag-backfire sa'yo like memes, pero in-encourage ka na pala mag-resign or memes. Yeah. Pinagtatawanan yung sitwasyon mo. Parang hindi nakakatulong para sa akin. For me, ang gagawin ko doon is bili ako ng PS5. Wala akong pambili ng PS5. Siguro motivational quotes or siguro simpleng kape lang sa labas. Yun talaga magpapasaya na sa akin yung iced coffee lang. Tapos relax na environment sa coffee shop. Ewan ko, parang gano'n, nakaka-adjust na ako or pag sumweldo, tapos kaya staycation,
Diba? Yung ibang-iba, sirain, hindi mo sirain, palitan mo yung routine mo. Huwag yung, kasi minsan pag paulit-ulit, parang makaramdam ka rin talaga doon ng parang paulit-ulit, parang may pattern, parang wala ka Ayaw mo na. Walang nai-ignite, walang napapaywa, walang nabuboost, basta walang nangyayari pag paulit-ulit lang. So, I encourage you na hanapin mo kung saan ka sumasaya, and then, every once in a while, bigyan mo ng budget. Kada sweldo, kunyari, 2,000, 2,000. Pag 4,000 yun, mag-staycation ka, pumunta ka sa beach. Paminsan-minsan lang po ha. Bagi po naman, huwag naman yung halos mangutang ka na para parang magsaya. masaya yung sarili mo. Ending nun, na end of the month, malungkot ka ulit kasi babayaran mo yun. Alone ka ulit. So sa akin, pag-ipunan, tapos malaking tulong yung reach out ka pa rin. Ako, kahit after 12 years, 3 years ako, then plus pandemic pa, communicate pa rin kami sa mga naging kaibigan ko sa office dati or sa klase ko dati, numaling, so sorry parang sa akin pag pinili mo yung ganung mindset na alone ka talaga, kasi wala kang tutulong sa'yo, hindi sarili mo, lalo na sa freelancing. Pero kung hahanapin mo yung solusyon, like di masaya to, labas ako, hanap akong ibang setup, nasa yun kumbaga meron kang free will. Always Sabi a nga choice, guys. Always a ni choice. Madam Sinaida Sebe, gabay lamang ang mga bituin. Meron tayong free will, gamitin natin ito. So gamitin mo yung free will mo mag-design. Huwag mong pahirapan yung sarili mo, lalo na kaya mo naman gawa ng paraan. Correct. Yes. And then, yung last natin na rant Malungkot talaga yan. or post ay ito. So, ang sabi, nag-end na ang 5-year contract namin ni client. Nakakalungkot naman. Kanina lang, pagising ko, bumungad ang balita. Minsan, ganun talaga kapikal lang freelancing. Maayos naman daw ang service ko at thankful din ako sa kanya. Wow, charong-charong. Ikaw ba? Dahil hindi siya pumalya sa weekly payment. Pero magbabago na raw kasi siya ng direction ng business. Hindi na raw niya ako kailangan. So minsan, ganun lang talaga. Kaya kung hindi ka mag-upskill, maiiwan ka. Relatable sa mga. Yes. Hindi namin invent guys, gusto nyo hanapin yun. Yes, meron talaga mga posts. Ibibigay namin yung screenshot and then yung link. Anonymous member din to na as much as possible, kinukuha namin yung anonymous para medyo wala masyadong issue sa non-disclosure pa din. Wala masyadong issue pa. Nagkalat din naman. Anyway, so ano yung take mo dyan? Sige ako mag-take. Okay, sige go. Ikaw muna. Although hindi kasi yan ang setup ko pero yun lang related yung parang ang pagkaintindi ko sa kanya is masyado siya naging comfortable sa 5 years. Hindi ka naghahanap, lately niya lang nalaman na kailangan niya pala mag-upskill. So ngayon, maghahanap siya from scratch. Parang ngayon to 2024, maghahanap lang skill mo pang 2019. Ang lain na ng setback mo, diba? Yes. So, yun nga, abang di pa nangyayari, I recommend lang, kahit sa mga past video namin, mag-set ka ng goal mo, career goal mo, huwag kang makontento kung kumikita ka na ng 6 digit ngayon, baka bukas wala nang value yan. Huwag ka masyadong complacent sa freelancing dahil masyadong dynamic yung environment natin, masyadong nag-iiba-iba. Dati, okay pa, ngayon, ultimo AI, parang kalaban na ng mga freelancers. Pero hindi ko naman nilalahat. Kasi talaga ang marami pa rin naman mas kayang gawin ang tao kaysa sa scripted na chat GPT na yan. Yun. So, don't forget na every once in a while maglagay ka ng budget for Udemy, or ano pa ba yung mga online university or certification online na makukuha mo. Lagi kang magta-target at least once a year ng bagong skills or bagong bagay. I think hindi siya mahirap, lalo na sa online, lalo na sa mga online course. So don't forget na lagi kang maghangad ng bagong skills. Yep. Sa akin naman, ng take ko dyan, being in this industry for a couple of years, guys, totoo naman talaga na malikot yung industry. Hindi siya, ano ba natin masasabi to? Hindi talaga siya stable. Which is kaya nga, yung sinasabi namin before sa mga previous namin videos, if you guys have watched it, kailangan talaga ng planning, kailangan ng flexibility, kailangan maging adaptive,
kailangan mo maging resourceful. Continuous learning. Yes. So, lahat ng pwedeng mo magamit na adjective, yun. Huwag kang matakot to continue, to do continuous learning. Huwag kang manghinayang sa gagastusin mo sa... Invest for yourself. Mag-aaral ako nito 3,000, mag-aaral ako nito 5,000, pero end of the day, yun yung way mo para kumita ka ng 100,000 per month, 200,000 per month. Yun. I agree. So, sa akin kasi, when I started dito sa virtual industry, nag-start ako mag-take ng course. Even if meron na akong client, I still try to upskill myself. Umattend pa rin ako ng courses, nag-join pa rin ako ng training, I still watch videos via YouTube, Join ka ng mga read groups ng some articles about this and that, lalo na pumasok ang mga AI. Ang lagi kong tanong sa sarili ko, paano ako makakasabay sa trend? Paano ko masasabi na I'm still valuable for my clients and my future clients? Kasi at the end of the day, ikaw pa rin to eh. Ikaw pa rin na magsasabi, choice mo pa rin kung paano ka magiging successful dito sa industry na to. Kung pipiliin mo na maging stuck sa kung anong alam mo at kung anong kaya mong gawin, then you won't last in this industry. Unfortunately, that's the hard truth. So, para sa akin, nakakalungkot man yung post ni ate or ni kuya, dapat hindi ka lang tumigil doon. Don't give up. Like if one client ended their contract with you, marami pang other clients dyan. Just, go look for it. Huwag kang tumigil doon sa part na yun. Yes, magmumukha konti, kasi sayang yung kita mo. Then, again, look for another client. Upskill, learn something else. Find the trend sa market natin. Ano ba yung maganda ngayong niche na pasok pa rin sa gusto mong gawin? Or ano yung mga tools and software na kailangan mong aralin para, again, makasabay ka dun sa trend or sa market. So, hindi katapusan kapag ang isang client nag-end ng contract. So, don't ever give up. Even for those that are currently aspiring to be part of this industry. Ako po, sasabihin ko po sa inyo, bago po ako magtagal sa industry na to at makahanap talaga ng mga premium clients ko, ang dami rin pong rejections. But if looking back, tumigil ako because I got a lot of rejections, hundreds of rejections, or thousands of rejections. Probably I won't be in this position as well right now. So yun lang po yung masasabi ko. Never ever stop. Just keep going, keep trying, keep learning. And for sure po, makikita nyo rin po yung perfect client para sa inyo or perfect niche na bagay po sa gusto ninyong gawin or talagang gusto ninyong gawin. Thank you po. And I thank you. But yeah, guys, if you also have some questions or any sort of like rants or challenges, scenarios, maybe from your friends or from your personal experience, feel free to comment down below and we'll see on how we can react and also provide, feedbacks and suggestions and comments para po makatulong din kami para sa inyo. Maybe, sometimes yung mga pinagdadaanan natin, we may take it negatively, but if somebody would actually look into it on a different perspective, baka mas maganda yung maging gawin natin or maging decisions natin. Yeah, so I hope you guys enjoyed this segment. Once again, if you have any idea of what we can call this segment, feel free to comment down. Totoo yung price, in the section. Totoo po yun. Basta maganda. Tapos siguro yan na namin papavote namin. Yes. Sa group kung sino yung pinakamataas ang reaction. Pa-heart. yung voting. So yes. Sa poll voting, sino may pinakamataas na vote, let's say for 1 week, papadala namin promise. Galing sa budget. So pwede. Anyway guys, thank you so much for watching and hopefully if meron ulit tayong bagong podcast or bagong videos, you'll be able to watch it next time. So we'll see you guys on our next podcast. Have a good afternoon guys. Thank you so much once again. Bye!